So itong mga nagko-comment, si kapatid na Dajon, si Argel, parang mukhang sa comment lang po sila, mga kaibigan. Ilang oras na ang nakaraan, ilang minuto na, pero hanggang ngayon wala pa naman sila. Andito kami naghihintay. Kung talagang kayo'y mayroon pong paninindigan, pasok kayo. Ayan, andyan na si kaibigan Dajon. Papasukin na natin agad. So andyan si kaibigan Milo. Kaibigan Dajon, ah, ah, kaibigan Dajon, good afternoon sa iyo. Sa pag-uusap na ito, ayon kay kapatid na Milo, ang gagawin lamang po niya ay magtanong at sumagot ka na lang ng diretso. So, wag po tayong paligoy-ligoy. Depende sa tanong mo kung medyo mahaba at hindi direct to the point, baka pwede kitang putulin para kasi cross-examine po ito, mga kaibigan, ni kapatid na Milo, no? Pero nawala si kapatid na Milo, parang hindi po siya makakapasok, no? Hindi siya nakakapasok. Okay, sino sa inyo yung unang magsalita? Kaibigan Argel? Wait lang, para mahina yung volume. Hindi, okay, na malakas yan. Malakas naman ang kapatid na Argel. So, kapatid na Milo, ba't hindi ka makapasok? Kanina pa si kapatid na Milo, dalawa na yung account niya dito. Hindi ko alam kung paano tanggalin yung isa. Kasi, ayan, si kapatid na Milo pala. Ayan, ayan kapatid na Milo. Okay ba yung signal mo? Wala ba? Wala bang makapasok? Wala bang makapagsalita? Si kapatid Nargel, okay yung boses mo, kapatid Nargel? Bakit wala ba? Hello, good afternoon. Ayan, kapatid na Dajon, good afternoon Yes. din. Ayan, kapatid Nargel, paki-check yung mic mo kung baka ba't walang kapatid na Milo para makita natin kung okay yung line po ninyo para makapag-usap po kayo ng maayos. The Bluetooth device is ready to connect. Parang kinoconnect sa Bluetooth. is connected to the system. Sorry. Kapatid na Milo. So, kapatid na Dajon, handa ka na ba sa mga katanungan kung sakali may magtanong sa iyo? Okay naman, kaibigan, wala naman problema. Tatanong ay kung halimbawa, yung tanong niya, may timer ba? Oo, so bigyan natin, pero depende sa haba ng sagot. Pero hindi makapasok si si kapatid na Milo. Ewan ko, baka hindi maganda yung signal niya. Si kapatid na Argel, okay ba yung signal mo? Ayan si kapatid na Milo. Ayan kapatid na Milo, okay ba yung signal mo? Okay na po yung volume dito. Okay na po. Si kapatid na Milo. Okay na sa akin. Sige, kapatid na Argel, makinig muna po tayo. Kasi parang may usapan si kapatid na Milo at saka si kaibigan Dajon. Para magtanong yata si kapatid na Milo, tama po ba? Tama. Siguro pwede na po kung ano yung katanungan, and then ang gusto ko lang, mga kaibigan, kapatid na Dajon, direct to the point na lang po yung sagot. Hindi naman, ewan ko kung ano yung pinag-usapan nyo kasi hindi ko naman po kasi alam. So, pwede na po kapatid na Milo. Siguro yung 1 minuto sa pagsagot, mahaba na 'yon kung sakali. Depende sa tanong. Kasi ang tanong ko is more of kailangan niya i-explain. Ang sabi niya noon,
natapos ang 1,000 years nung umakyat na sa langit si Jesus. Oo. So that's 33 AD. So lalabas nun, year 1033 BC, that's before Christ, nagsimula ng 1,000 years. Paano nangyari yun? Hindi pa pinapanganak si Jesus. Tsaka pangalawa, kung naghari si Jesus, dapat hindi siya pinahirapan. Hindi siya pinako sa krus at hindi siya pinatay. Paghahari ba tawag doon? And then pangatlo, explain niya kung tapos ng 1,000 years, ibig sabihin tapos na rin ang tribulation. So, lumabas na ang Antichrist. Hindi pa nga pinapanganak si Jesus sa lupa. Meron na kagad Antichrist. Napakalayo naman nun. Oo. So, yun ang kailangan niya i-explain. Marami pa yun, pero yun muna ang tatlo. Okay, kapatid na Dajon. So, naunawaan mo po ba yung katanungan ni kapatid na Milo? Mga kaibigan, yung siste na tatlong tanong ay hindi ako papayag doon. Ang gusto ko naman isang tanong lang. Hanggang sa magkasundo o hindi man magkasundo, sa isang tanong na yon, iiwanan namin yung mga katanungan na yan at yung punto ko at saka yung punto niya i-analyze ng mga ibang tao. Hindi na mag-komentar yun. Yung aking paliwanag o yung suporta ko dun sa stand ko ay may magsasabi na tama o mali. Kaya katulad din sa inyo, natural, tayo naman ay alisin natin yung comment na dahil tayo nag-uusap i-maintain natin yung agalis ng comment na mali ka dyan o mali ako dito, mali ka dyan. Hindi po ganun ang request ko kasi madalas ako magsabi na mali kayo, mali ang katuruan ninyo. So, aalisin ko yung sasabing mali kayo, tindigan nyo yun sa inyo, titindigan ko rin naman sa akin. Di po ba? Ngayon, yung kanyang mga katanungan, isa-isa lang. Sasagutin ko hanggang sa bitiwan namin yung katanungan na yon with my answers, mananatili na siyang ganon. Yung ganong topic, kaibigan, ay magiging malinis sa channel mo. Dahil hindi tayo nagbabangayan dun sa tama at mali kung sino sa atin Tama ba? Eto, sa akin, wala akong balak manira dyan sa channel, kundi yung punto ko, yung aral na aking ituturo ay may share ko lang dyan sa channel nyo. Ngayon, pag-aralan ko rin yung punto ninyo, yung aral ninyo, kung tama. Ngayon, depensahan nyo yung pananampalataya ninyo at dedepensahan ko naman sa akin. Di po ba? O sige, so yung unang tanong na lang. Sa time ng tribulation, marirelease dyan yung 4 seals and finally, lalabas ang Antichrist. So kung tapos na 1,000 years, so dapat 1,000 years bago ipinanganak si Jesus, lumabas na ang Antichrist. So kailangan ipaliwanag mo sa amin kung bakit sinasabi mong tapos ng 1,000 years at lumabas na ang Antichrist, hindi pa pinapanganak si Jesus. Sige, paliwanag mo. Ano yung tanong mo doon, kaibigan? Hindi, ipaliwanag mo nga. Ipaliwanag mo dahil sabi mo tapos na 1,000 years. So kung tapos na 1,000 years, dapat tapos na rin ang tribulation. Lumabas na dapat ang Antichrist. Wala po akong sinasabi na tapos na ang tribulation. Hindi, kasi nakasulat sa Bible, bago magsimula ang 1,000 years, magti-tribulation muna. Mali ka, kaibigan. Nakasulat sa Bible. Oh, sabi mo, kasasabi mo lang, hindi ka magsasabi ng mali ka. Sinabihan mo kagad ako ng mali ako. Oh, sabi ko nga sa iyo, eto, mali ka dun sa sinasabi mo. Dahil sinabi ko, mali ka, sabi ko. Bakit mali?
Hindi yung aral ninyo ang sinasabi kong mali. Yung sinasabi mo, kaibigan, na ang sabi ko, ito kahit na i-replay natin yan. Ang sinabi mo na ayon sa iyo na ang sinabi ko ay yung Great Tribulation ay Hindi tapos na. Great Tribulation. Hindi Great O, sige. Tribulation. Tribulation Para- lang. Para maliwanagan, ulitin mo na lang yung tanong. I-cancel na natin yung mga naunang usap. Magkaiba ang tribulation sa Great Tribulation. Alin man doon. Ang tribulation mangyayari bago mag 1,000 years. Yes, okay. Oh. Sa Then the Great tribulation na yan, Tribulation is after 1,000 years. Okay, payag ako sa dyan. tribulation, lalabas ang Antichrist. Dapat lumabas muna ang Antichrist bago magsimula ang 1,000 years eh. Mali. Tama ba yun? Mali ang sa akin, kung sinasabi mo kanina before the 1,000 years ay tribulation na, okay, payag ako dyan. Isang panahon yon, di ba? Yung tribulation na sinasabi mo before 1,000 years. Then, eto na yung 1,000 years. Yung tribulation na sinasabi mo ba ay pagka natapos na yung tribulation, magsisimula na yung 1,000 years. Then after the 1,000 years, eto naman si Great Tribulation. Yan po, di ba? Oo. Kung titingnan natin, kung halimbawa, tribulation kamo, yun ang definition ninyo, tribulation is before the 1,000 years. Oo. And the Great Tribulation is after the 1,000 years. Ganun po ba? Tama. Yan, okay, payag na ako dyan ha. Ang hinahanap mo sa akin, kaibigan, ay yung 1,000 years na naganap na. Hindi, Sa lahat. ang tinatanong ko sa iyo. So, Ito, kapatid na Dajon, ito, bigyan ko na ng oras sagutin mo na yung tanong. Total, nakuha mo na yung tanong. Para sa iyo kasi, tapos na yung 1,000 year. Ngayon, ipaliwanag mo sa amin kung paano natapos o kailan natapos at hihintayin namin yung direksyong sagot mo. Wala nang paligoy-ligoy. Bigyan kita ng oras. Siguro okay na yung 2 minuto. Hindi ata niyo nakuha yung tanong ko eh. Ulitin ko yung tanong ko. Sige. Sa tribulation, bago magsimula ang 1,000 years, lalabas muna ang Antichrist. Tama ba yun? Oo. Tama So ba yun yun? yung unang tanong. Hindi pa ako nagtatanong. Hindi yun ang aking alam. Yun nga ang nakasulat sa Biblia. Yung 1,000 years, yung 1,000 years ay nakabulid si Satanas eh. Alin? Nakabulid si Satanas sa 1,000 years. Kaya yung sinasabi mo diyan na lalabas ang Antichrist. Hindi. Ang Antichrist na lalabas sa tribulation, tao yun. Hindi ko alam Antichrist yun. Hindi, wala na ako doon tao man o ano siya. Oo, ayun na nga. Yun yung sa iyo eh. Hindi. Yun yung sa iyo tao. Sige, kahit sabihin mong hindi tao yun. Sige. Kaya tao ka mo, o di tao na sa inyo. Sige, pero yung tao na sa inyo. Hindi, pakinggan mo yung tanong ko kasi. Nililinaw ko yung tanong ko eh. Sa tribulation, lalabas ang Antichrist. Tao yun o hindi tao yun, lalabas ang Antichrist. Pero, sa bilang mo ng 1,000 years, hindi pa pinapanganak si Jesus. Hindi pa kilala ng tao si Jesus. Paano lumabas ang Antichrist kung wala pa si Jesus? Yun ang paliwanag mo. Paano lumabas ang Antichrist wala pa si Jesus, wala pa si Jesus Christ? Ano yung tanong mo doon? Yun nga ang tanong ko, paano lumabas ang Antichrist bago magsimula ang 1,000 years hindi pa pinapanganak si Jesus?
Ang sabi ko, ang Antikristo ay lumabas pagpanhik ni Kristo sa langit. Wala. Oh. Ayan. So, Kontra ang ka na naunawaan kagad ko, sa kontra na naunawaan kagad ko sa sa Biblia kanyang, yan. Tapos, yung sagot ko sa iyo, ang Antikristo, hindi mo po pwedeng sabihin Antikristo kung before Christ lumabas. Paano siya magkaroon ng Antikristo? Kaya nga after Christ, andun yung Antikristo. Kaya yung sinasabi mo, nasa tribulation pa lang may Antikristo, mali yun. Bakit? Ha? Lumabas ang Antikristo pagkapanhik ng Panginoong Jesus sa langit. Nung nakapanhik na siya, nababasa sa Bible, nakapanhik na siya. Ibig sabihin yan na, ang ibig sabihin ko ay naka 40 days na siya. So, after that 40 days na siyang pabalik-balik at nagtuturo, nung pumanhik na siya, doon lumabas ang Antichrist, kaibigan. yan. So, maliwanag naman yung sagot ni kaibigan Dajon. Maliwanag yung sagot niya pero hindi na nakasulat sa Biblia eh. Oo. Pero yun yung sa kanya eh. Siguro hindi na natin tutulan. Yun yung sa kanya eh. Pero ewan ko kung anong batayan. Pwede bang malaman kung anong batayan mo, kung bakit mo sinabi na nung pumanhik ang Panginoong Hesukristo doon sa langit, ay yun lumabas na yung Antikristo. Kamo. Batayan ko, kaibigan, Oo. sa pangunawa na lang ng middle level na lang ng pangunawa ang gamitin natin, ha. Ang batayan sa Biblia, napakarami niyan, napakarami. Kung isa-isahin ko, ay kulang ang 5 oras natin. Oo. Sige, Now, naunawaan ko. ito ang logic na i-analyze ninyo. Ito si Kristo. Kung hindi pa dumating si Kristo, paano mo masabi na magamit yung Antichrist? So, Sige sandali, nga. Yan ha. Batayan kapatid pa ba ang kailangan ninyo dyan? Teka, sandali. May follow-up question po ako. Kung lumabas na si Satanas, kasi nakakulong na, tapos lumabas nung pumanhik si Kristo sa langit, di lumabas na. So, ibig sabihin, kung lumabas na si Satanas, ayon sa iyo, ay tapos na yung 1,000 year. Ganon, ano? And then, kung tapos na at lumabas na, at ngayon na yung paglabas ni Satanas sa hanggang ngayon, naghahari na si Satanas. So, ibig mong sabihin, ito na yung tinatawag na Great Tribulation? Correct. Yun. Hindi na natin mababago yun. Sige. So, maliwanag na, no? Yeah. Ganito. Additional support to my answer na galing pa po doon sa last meeting natin. Etong panahong ito, sabi ko, is hanggang sa end of humanity. Yan. Yan na, tinitindigan ko yan. The Great Tribulation ay mula noon hanggang end of this set of humanity. So, sinabi ko na kay Argiel yan. Sige po, tuloy. So, maliwanag na, no, kaibigan Dajon, ay kaibigan Milo, na tapos na. So, ang gusto ko lang tanungin, ewan ko kung napag-usapan nyo na ito, ang gusto ko lang tanungin, kaibigan Dajon, ay kung nung pumanhik si Kristo sa langit, ay doon na nag-umpisa ang Great Tribulation, kamo. Correct. So, ibig sabihin, natapos na yung 1,000 year. Kailan nag-umpisa yung 1,000 year at yun, kailan nag-umpisa? Kasi natapos yung 1,000 year nung pumanhik na sa langit. Kailan nag-umpisa yung 1,000 year, kapatid? Nag-umpisa yan ng after 24 hours na nalagutan ng hininga ang Panginoong Hesukristo. So parang lumalabas 3 days lang o 43 days lang. Hindi. 'Di ba?
ayon sa Biblia na to Oh. Biyernes ng hapon ng alas 3, nalagutan ng hininga ang ating Panginoong Jesucristo. Ayan. Okay? Tutol ba kayo doon? Tutol ako, pero sige, tuloy mo lang. Tapos, Ngayon, ang sumunod na araw ay Sabat. oh. Sabat. So, ang Bawal. tinatanong ko kapatid na John, kailan nag-umpisa yung 1,000 year? At natapos ito nung pumanhik si Kristo sa langit. Kailan nag-umpisa? Noong linggo ng palaspas, gano'n? Malayo ka na. One week after na yung palaspas. O sige, sige. So, nung namatay siya, nung nabuhay na maguli, yun po yung umpisa? Hindi. Ano yun? Ang 1,000 years na sinasabi ko na naganap na eksaktong-eksakto, walang labis, walang kulang, ay naganap sa isang buong araw ng Sabat. Isang buong araw ng Sabat, 24 hours. So, isang araw lang, Isang araw lang yung yung 1,000 1,000 years sa kanya. Yan ang tinatawag na nababasa ninyo sa Biblia na araw ng Panginoon. Isang isang araw araw. ng Panginoon ay 1,000 taon sa tao na ipinasusulat na 1,000 years diyan. Isang araw sa Panginoon. Sino ba yung Panginoon? Nabaliktad siya. Nakasulat kay Pedro. Nakita nyo? Kayo Saan sa wala Pedro, pang- kapatid? Saan sa Pedro? 2 Pedro 3:8 yata yun. Okay, tignan natin kung tama yung analysis mo dyan sa Pedro, no? Baliktad yung analysis niya. Sa 1 Peter chapter 3, kapatid? Ikalawang Pedro. Ikalawang Pedro? Ikalawang Pedro, kapitulo 3:4? 3:8. 3:8. Yan. Yan pa. Datapot, wag ninyong kalimutan, mga minamahal, na ang isang bayan na ito, hindi naman. Na ang datapot, wag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Ano ba yung pagkaunawa mo dyan, kaibigan? Kaibigan, hindi lang basta pagkaunawa ko niyan, kaibigan. Maaring ito ay sa Espiritu Santo. Nakasulat diyan. Hindi natin pwedeng baliin yan o kaya baluktutin yan. Nakasulat. So, Ang liwanag na ang isang araw sa Panginoon natin. Ang isang araw ng Panginoon ay katulad. Ikaw yata yung nagbabaluktot ng bersikulo, kapatid, ano? kaibigan. Opposite nga Kaibigan, yung- kung yung ayaw mong interpretation maniwala, kung ayaw mong paniwalaan yan na ang isang araw sa Panginoon, isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon. Kung ayaw mong paniwalaan yan, forget it. Yan Ayan. po ang sinasabi ng Biblia na naghari ng 1,000 taon ang Panginoon kasama ang mga banal. Ayan. So, ang ibig mong sabihin, yung 1,000 taon na paghahari ni Kristo ay yung isang araw lang, yung isang Sabat lang, yung sa Sabado lang. Yes, diyan nakabulid si Satanas. And One then, day. pagkatapos ng isang araw, and then nabuhay na maguli si Kristo, nabuhay pa ng 40 days dito sa lupa. Ano tawag doon?
Wala naman kaming tawag doon sa 40 days na yan. Baka kayo meron. Hindi, kasi ibig sabihin, kung isang araw lang yung paghahari ni Kristo sa 1,000 taon, 1,000 taon at isang araw, pareho lang para sa iyo, no? So ibig sabihin, kung nag-umpisa yung Great Tribulation nung pumanhik ang Panginoong Jesucristo sa langit, bago kasi pumanhik sa langit si Kristo, kaibigan, meron pang 40 days na nabuhay siya dito sa lupa eh. Meron. O, anong tawag mo doon? Anong paliwanag mo doon? Saan? Doon sa 40 days. O yan. Diyan nabasa natin nung nakaraan 14 ba yun? 1, 2, 3. Yan. Na kapag may paghanda na ng kalalagyan, babalik yan. Di bumalik. Bumalik doon sa bumalik and then O bumalik. mayroon siyang binuhay doon. Nako. Bumuhay pagkalagot ng hininga. Di ba patay na siya? Nalagutan na ng hininga eh. Oo. Lahat yan mula doon sa sinasabi ninyong Adan hanggang sa kanya. Lahat ng espiritu nung namatay na una sa kanya, yun ang tinatawag na mga namatay kay Kristo, kaibigan. Ayun. Lahat yan, walang iniwan kahit mga Pilipino papat mag-igurot pa yan. Oo. Lahat nakasulat sa Bible, wala. Bakit kamo tutuldukan nga niya upang may pakilala niya ang ikalawa? Tatapusin niya yung una para ipakilala niya yung pangalawa. Ayan. So nung bumalik sa langit, kasama niya yung mga yung mga binuhay niya mula kay Adan. Yes, nakasulat sa Thessalonica at saka sa Epeso. Ayan. So yung mga alagad hindi niya kasama? Ang alagad ay tagasunod na, di ba? Ibang panahon na sila, sumunod na kapanahunan. Bakit sabi doon sa doon po sa Biblia, kaibigan, gusto ko lang pong ilantad yung sinasabi mong John chapter 14 para makita natin. John chapter 14 sa verse 2 and 3, ganito po ang ating mababasa. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan, kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo sapagkat ako'y paroroon upang ay paghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda na ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko. Ano ba sa palagay mo dyan, kaibigan? Yung mga alagad ba na kinakausap dyan, ay yun ba yung tatanggapin niya o yung mga namatay mula kay Adan hanggang sa yung sinasabi mo? Pagpanhik niya sa langit, dala niya yung mga nauna sa kanya. Mga Oo. namatay kay Kristo. Tapos, Silang pumarito. lahat yun. Tapos Silang pumarito. lahat yun. Tapos pumarito. Sandali lang. Paano hindi pa ako tapos naman? O, sige. Dala niya lahat yon pagpanhik sa langit. Oo. Pagkatapos yon, inilagay na niya yung mga yon sa kanilang kalalagyan. Ngayon, meron din siyang ipaghahanda na isusunod niyang dadalhin doon. Kaya babalik siya. Kaya bumalik. Oh. Yan ang sinasabi niyang babalik. Bumalik na nga. Panahon ng mga apostol na to nung bumalik. Pero nung panahon naman niya, pumanhik na siya sa langit, sa heaven na siya eh. Oo. Dala na niya yung mga banal. Oo. Hindi nga, yung tanong ko nga, kapatid, ay nung bumalik na siya, dinalagay na yung mga binuhay niya na kamo mula kay Adan, dinala niya sa heaven, no? Sa kanilang kalalagyan. Ngayon, nung bumalik na siya, ayon sa pangako niya sa mga alagad, nung bumalik siya, kasama na ba ulit siya yung mga alagad at dinalaban niya nung bumalik ulit? Anong Ito, nauunawaan ko yung tinutumbok mong katanungan. Kaya isasagutin ko kahit hindi mo pa nailabas yung tanong mo, kaibigan. Sige. After nung pagpanhik ni Kristo sa langit, ay
nahati na yan, nalagyan na ng hati, yung ng pamamagitan ng luma at ng bagong tipan. Ito na ngayon yung bagong tipan. Na ang bagong tipan ay hahatulan ang bawat isang espiritu. Bawat isa, hahatulan isa-isa, bawat isa. Hindi po yung tinutumbok mo kanina na bumalik dito, isang set na sabay-sabay, hindi. Isa-isa na po yan. Mula kay Pedro na yan, apostol na number 1 niya, apostol niya na number 1. Isa-isa. Ngunit, meron akong liliwanagin sa inyo, mga kababayan, mga kaibigan. Si Judas na number 12, napasama siya sa mga banal sapagkat nauna siyang nalagutan ng hininga. Ayon sa Biblia. Okay, so kung isa-isa na siyang bumalik, ibig mong sabihin, isa-isa, and then after 40 days, 'di ba, nakabalik na siya eh. And then nakalipas ng 40 days, bumalik siya ulit sa langit, 'di ba? Panhik-panaog na siya. Panhik-panaog. Oh, panhik-panaog na siya. And then after 40 days, pumanhik sa langit. So ibig sabihin hanggang ngayon panhik-panaog pa rin siya? Hindi na. Natapos na, huli na 'yon. Huli na 'yon. So nung umakyat na siya, yun na yung last na kanyang pag-akyat, and then naghahari na si Satanas ngayon. Ito na yung Great Tribulation ngayon. Yes. Ang tanong ko ngayon, kapatid, kung ito na yung Great Tribulation, bakit kaya pa natin? At mukha yatang mas dilubyo pa ang naganap doon sa nakaraan, gaya ng Inquisition, at hindi lang Inquisition, kahit sa panahon ng mga propeta, sa Inquisition na lang, ganun. But mas kaya natin at mas grabe yung nangyari sa nakaraan, history, kaysa sa ngayon. Parang hindi naman masyadong mahirap ngayon eh. Yan ang palagay mo, kaibigan. Mas mahirap ngayon kaysa dati. Mas mahirap. Bakit ka mo? Ito, sige, bakit ka mo? Bakit? Mula kay Pedro, Simon Pedro. O yun, panahon pa ng mga apostol yan. Kung bakit sinasabi ko Great Tribulation na yan, mula kay Simon Pedro. Kasi, ang namamatay na ngayon ay hindi itong flesh body with blood. Ang namamatay ngayon, tapos na kasi yung ginawang banal kasi walang namatay sa kanila. Nabuhay sila. Kaya nakasulat nga dyan sa lumang tipan hanggang bagong tipan. Mapapalad ang mga taong hindi ibinilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan. Mapalad sila. Tayo, hindi maibibilang sa atin ang bawat kasalanan natin, kahit kasalanan sa tao o kasalanan sa Diyos, maibibilang. Kaya mas mahirap ngayon, mas mapapalad yung mga taong nauna kay Kristo. Mas mapapalad kasi pinatawad lahat ang kanilang mga kasalanan. Ngayon, kamo madali o mayaman na tayo, may cellphone na. Si Marcos nga, hindi nakakita ng cellphone. Ngayon, mas madali. Hindi, kasi ang espiritu ng bawat tao, andun ang naghihirap sa panahong ito, kaibigan. 2,000 years more than. Puro patay ang espiritu ng tao nasa loob natin. Yung espiritu hindi yan kaluluwa. Yung espiritu, patay. Ayan. Bakit sinasabi kong patay? Nakasulat sa Bible, binuksan na ng Panginoon ang pagkaunawa na ang mga patay sa espiritu ay binubuhay din naman. Yan. Ito, lumalawak. Pero stop muna ako dyan Hindi, ayoko munang lumayo. Balikan natin yung tanong mo. Sige, tanong, kaibigan.
Hindi, okay na. Maliwanag na sa amin na talaga iba yung pagkaunawa mo at talagang iba yung pagkaalam mo, no? Ewan ko lang kung totoong Ako, pwede espiritu akong yung tanong. nagdikta sa iyo o baka hindi naman. Kapatid na Milo, sige, go ahead. Medyo mag-move forward ako sa 1,000 years tsaka sa Great Tribulation. Oo. So, Dajun, so clarification, hindi pa ba tapos ang Great Tribulation? Clarification lang yan. Nangyayari. Sinagot ko na yan, pero Nangyayari. Nagaganap na. okay. So, pagkatapos ng Great Tribulation, anong mangyayari? Dadating ang wakas. Tapos, darating ba yung tinatawag na yung mawawala na yung mga lumang lupa at bababa ang New Jerusalem? Okay, napakalawak niyan, kaibigan. Ito, bibigyan kita ng lang talagang overview. Hindi, Ngayon, alam ko yung sinasabi ko. Kailangan ko lang i-point out yung sige, tanong ko. So, magtanong sagutin ka mo na, lang. direkta sagot ako. Magtanong ka, direkta sagot ako. Ayun na nga. So hindi pa dumarating ang New Jerusalem. Ulitin mo yung tanong mo, kaibigan. Dumating na ba ang New Jerusalem o hindi pa? Ang New Jerusalem, sa langit. Yan ang ating ina. Sa langit. Pero Paano dumating na ba? dadating dito ang New Jerusalem? Hindi po. Sa langit siya. Ba't hihintayin mo dadating? Dadating ang New Jerusalem pag ang tao ay pumanhik sa ikalawang langit. Dadating sa kanya yung New Jerusalem, kaibigan. Pero kung sabihin niyo yung New Jerusalem, bababa dito sa lupa. Corruptible tong lupa na ito, kaibigan. Kaya hindi po pwede yung New Jerusalem sa lupa. Sige, tanong. So, ayun, maliwanag yung kwan niya, no? Maliwanag yung kanyang sinasabi. Bahala na lang. Sabi nga niya, bahala ang mga taong bayan kung tama yung sinasabi niya o hindi, no? Kaya nga, Kasi, ang sabi ko nga sa inyo dito, kaibigan, etong channel mo, dahil nauna ka na nag-open ng channel mo, ako'y mahirap lang. Matanda na pati ako. Maaaring wala nang maniniwala sa akin, kundi baka sabihin na lang nila ganito, di ba? Ngayon, itong mga sinasabi ko na to, hindi pa nag-iinip. Claim ko dyan talaga na meron talagang nag-open sa akin yung mga bagay na yan kasi hindi ko naman narinig sa tao yan. Wala. Nalalaman ninyo na nakinig ako ng more than 20 years kay Soriano. Nalalaman na ninyo, sinasabi ko nakinig ako na nakinig. Ngayon, pinaniwalaan ko talaga todong paniwala ko doon. Believe na believe ako. Dumating sa panahon na sa akin ay napagbigyan ako o kaya dinala ko ng Panginoon sa lugar kung saan ko tanggapin ang pagkaunawa ng mga bagay na ito. okay. Dahil ito, hindi ko basta-basta maibabanggit sa inyo yan na bubuksan ko si Bible tapos ituturo ko na. Hindi mangyayari yun. Sige, magtanong kayo. Ayan, so maliwanag na sa amin, kapatid na Dajon. Siguro, ang huli ko na lang tanong sa iyo ay paano mo sinabi na mula kay Adan hanggang napako si Kristo, bakit mo sinabi na sila yung namatay kay Kristo? Anong paliwanag mo doon? Sandali lang. May tanong pa ako, hindi pa ako tapos. Sige, kapatid na Milo. Ang nakasulat sa New Jerusalem sa Revelation 21. Pwedeng pakibasa yung Revelation 21 1 and 2. Sige, sandali. Ayan. Sabi dito, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal na bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos.
na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. So ang tanong ko, nangyari na ba yan? Kaibigan, yan ang sinabi ko kanina na malawak yung tanong mo. Kaya nga, sagutin mo. Ngayon, sabi ko, nag-react ka, o tanungin mo ulit at sasagutin kita ng direktang sagot. O yan, anong tanong mo ngayon dyan, kaibigan? Nangyari na ba yan? Hindi pa. Eto, kaibigan. Basahin mo yung nakasulat. Nakita ko bumaba. Nakita din niya nangyari na nga eh. Parang yung pinag-uusapan natin nung nakaraan na sinabi mo, naghari, past tense. Ayan, nakita yan. Sinulat ni Juan, past tense din yan. Nakita ni Juan bumaba. Bigyan kita ng may share ko ito just to analyze kung merong tama sa sinasabi ko ha. Si Juan, ganito yan. Etong sinasabi ni Juan na sinasabi niya, parang ako, nanonood ako ng sine. Napapanood ko yung nangyari. So nakikita ko yung sine. Di ba? Oh. Nakikita ko yung sine. O baliktarin natin ikaw. Nakita ko, nanood ka ng sine, nakita mo, ito pangyayari, 1 and 2, nakita mo nga lahat doon sa sine. Ano siya? Nakita mo nangyari na ba yung sine o talagang hindi pa? Ikaw talaga, Ayan, ikaw talaga. Ikaw talaga, mapahalata ka, kaibigan. Pinatunayan mo yung nakaraang pinag-usapan natin na Hindi niya, eto kako, ang stand ko dito is kailangan ng pangunawa ng bumabasa o ng nakikinig. Ngayon, kung wala na lang unawa yung bumabasa at nakikinig, o wala na lang silang unawa, kung ano na lang direction, siya na yon. Maliban lang kung may magpapaliwanag. Sandali, okay. kapatid na... Pwede bang ako paliwanag ko yung sinasabi mo na nakaraan? Ang sabi ko nung nakaraan, yung pwedeng pakibalik yung talata doon nakaraan. Wag natin dito na lang tayo. Hindi. Pwede ba? Hindi, dito na lang tayo. Kasi eto, iiwanan ko na lang yung mga bagay na yan kasi ulit-ulit na tayo sa nangyari sa hindi pa nangyari. Hindi. Stand ko na yun. Sandali, kapatid na Dajon. Ang pinag-uusapan natin 1,000 year, no? Ang pinapalabas ni kapatid na Milo, ito nakalagay naman sa screen, ano? Itong chapter 20 verse 4 ng Apokalipsis, ayon dito sa last part, sabi dito, at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ayon sa iyo, dahil sa kanyang pagkasulat ay naganap na ito. Dahil ganyan ang pagkasulat. Hindi mo tinatanggap na ito ay hindi pa nangyari. Nangyari na. So ngayon, nangyari sa iyo ito. Punta tayo doon po sa Revelation chapter 21 sa verse 1. Parang ganun din ang pagkasabi, kapatid. Ano? Sabi ni Juan, nakita ko. So parehas doon po sa Revelation chapter 20, kung ilagay natin, hindi lang kasi natin mapagsama, sa umpisa sabi, at nakakita ako ng luklukan. So nakakita, no? Sa 21, ganun din. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparang at ang dagat ay wala na. So dahil ganun ang pagkasabi, ibig bang sabihin tapos na yan? Nakita mo, ang sinasabi ko nga sa inyo, nasa unawa ng tao kasi ibinigay ko na nga ng example. Yung mga nakasulat na yan ay inihambing ko iyan sa isang pelikula na napapanood ni Juan. Ayan, so maliwanag sa amin yan, kapatid. Maliwanag sa amin yan. Maliwanag sa amin. Pero pinaglalaban-laban mo yung unawa mo. Pinaglalaban-laban mo. Bahala ka sa unawa mo kasi ang unawa ko matuwid. Tama yun sa akin. Matuwid para sa iyo. Pero yan.
kung ayaw ninyong maniwala, sa sinasabi ko, di talakayin natin, paniwalaan nyo yung gusto nyo paniwalaan, tumunod kayo sa gusto nyo. Hindi Ayan. ko kayo pinipilit doon Ayan. sa mga tinatanong nyo Okay sa na. akin. Tinatanong nyo ako di ba? Okay na, okay Tinatanong na. nyo ako. At least nasagot mo, kapatid. Okay naman sa amin at salamat at sinagot mo ng direkta. So, Last question. meron pa, Kapatid sige. Essen. Teka, sandali lang. Hindi ko pa nasusasagot yung 21:1 and 2. Sige, sagutin mo. Hmm. Ang Ako tanong ko lang babatan naman ko. kung At nangyari na o nakita hindi pa ko eh. ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa. Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. Oh. Eto, kung yan ay itong dagat dito sa mundo ay yan ang sinasabi ni Juan. Sa akin, hindi. Ano ang pinag-uusapan dito na sinasabi ni Juan? Langit at lupa. Na ang pananalitang yan na binigay ng Diyos sa kanya ay hindi langit na tinatapaan na nakikita natin dyan, yung nililiparan ng ibon. Yan. Oo. Yung lupa dyan, hindi yung lupa na tinatapakan natin. Sapagkat, tandaan ninyo ang bautismo, dito na yan, dito na sa amin yan. Dito na sa akin. Alam mo, nasagot ko na naman yung tanong eh. Nasagot mo na yung tanong, tama na yun. Teka, Nasagot ko hindi na. pa. Kasi hindi ko na ipapaliwanag. Hindi na. Sige, Nasagot next ko na yung time na tanong. lang. Basta't yung langit at lupa na yan ay hindi ang tinatapakan natin. Sapagkat mayroong nilikha ang Diyos na pinangalan ng langit, mayroong nilikha din na pinangalan ng lupa. Okay na yan, okay na. Ito yung... Nakita niya, ang ginagamit, ito, liliwanagin alam ko mo, masyadong... mayroong lupa na tinatapakan natin, mayroong langit na nililiparan ng ibon. Ngayon, mayroong nilikha ng Diyos na lupa na hindi itong tinatapakan. Pinangalanan lang niyang lupa. Mayroon din nilikha ang Diyos na langit na hindi naman yang nililiparan ng ibon. Pinangalanan alam namin yan, pero tama na. Maliwanag tama na, na, alam namin yan. Maliwanag na ikaw, kapatid na Milo, meron ka bang tanong? Meron ako meron pa akong isang huling tanong sa Revelation. Kasi importante ito. Sa Revelation 1, sinabi ni Juan. Sige, ilagay natin, ano? Sige. Revelation chapter 1. Chapter 1. Sa verse 1, no? Yeah. Pakibasa. Ang apokalipsis ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa kanya upang ipahayag sa kanyang mga alipin. Sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali. At Tama kanyang... sige. Tama na muna. So, yang bang nararapat na mangyaring madali, yan yung lahat ng Revelation chapter 1 to 24, 22. Tanong mo ba sa akin yan? Tanong ko sa yan. Kaibigan, gagamitin na natin yung Apokalipsis 24 at saka 21:1 and 2 mo. Meron hindi nangyari at may nangyari doon. Ono ka? Hindi, sa 21, binasa mo yung 1:1. Revelation 1. Revelation lang ang tinitingnan mong salita ngayon dito. Teka. Ang Revelation 1, ang sinasabi diyan, ibinigay kay Juan, yung pinakita kay Juan, yung mangyayari. Lahat ng sinulat ni Juan diyan sa Revelation, mangyayari pa lang. Mali ba yun o hindi? Mali. Kasi yung lahat mangyayari ka mo, may tuldok yan, kung kailan yung nakalagay sa chapter 1, baka nga tutuldukan din. Sa chapter 1 din yan. Pero pag sa ibang chapters, kasi ibang aklat na yung chapter niyan hindi naman yung nobela, kaibigan.
bawat kwento diyan may tutuldukan siya, di ba? Pagdating sa ibang lugar, tutuldukan na naman, di ba? Oh. Ngayon, pagdating doon sa Apokalipsis 20, ibang kwento na yon. Yun ay, sabi ko, nangyari na. Pagdating naman sa 21, natuldukan naman yung 20, 21 na naman tayo, yan ay mangyayari pa lang. Oh, ginamit mo naman tong chapter 1, i-apply mo hanggang 22. Mali, di ba? Okay. O, sige, tapos na ako. Okay. Wala talaga. Talagang ganon. Oo. Sana nga lang maunawaan kayo mga nakikinig, kapatid na Dajon, kasi mahirap maunawaan yung ano mo. Sorry. Nagkakagulo na. Sorry, Ah, kaibigan. Yan, sabi ito ko na na nga sa'yo. Ito na Sabi lang, ko na nga kapatid. sa'yo. Oh. Ito na lang ang huli kong tanong sa iyo ay ito. Sinasabi mo, balikan ko lang yung tanong ko kanina, iwanan ko sana pero naitanong ko eh. Bakit mo sinabi na mula kay Adan hanggang sa pagkapako ni Kristo ay sinabi mong sila yung namatay kay Kristo? Ano ba yung gusto mong palabasin na sila ay namatay kay Kristo? Nakasulat sa Biblia eh. Pakibasa. Nakasulat eh sa Biblia. Pakibasa nga. Paulit-ulit tayo. Sige, ilagay mo doon sa Thessalonica 4. Thessalonica 4? Oo, gumagaling na tuloy ako dahil sa inyo. O, sige, nami-memorize ko na yung mga talata nyo. Sandali lang at i-like ko lang kasi hindi ko na makita, no? Gumagaling na daw si kapatid na Dajon, mga kababayan, kasi Gumagaling na ako. Salamat sa Diyos. Ayan. 1 Thessalonians chapter 4 sa verse 16. 16 ba, kapatid? Yan ang nakalagay. So ito yung batayan mo na yung yung mula kay Adan hanggang sa namatay ang Panginoong Jesucristo, ito yung batayan mo na sila yung namatay kay Kristo. Di ba ano yan? 13 to 17 yan. Yung tanong ko na lang. So yung 13 to 17, yan ba yung batayan mo na mula kay Adan hanggang sa panahon ni Kristo na namatay siya? Sila ba yung namatay kay Kristo? Maaring sabihin natin na batayan ko, pero yan ang nakasulat. Ayan. Ang nakasulat diyan ay dinala niyang ano ba 'yon? 15 yata, hindi ko kabisado yung kwan mo eh. 15 sa inyo kasi yan eh. Anong kwan mo sa 15? Ang natatandaan ko diyan yung nakasulat na dinala ng Diyos na kasama niya. Saan chapter yan? Sa 14 kapatid. Ayan. Dahil ayan, past tense sa 14. naman po, Yan, no? nakita mo? Ayan. Andyan dadalhin. kailangan ba natin ito ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Ayan. So, magaling yung pagkaunawa ni kapatid na Dajon, kapatid na Milo. Magaling yung pagkaunawa niya. Dahil sinabi diyan na dadalhin, tapos na naman kasi dadalhin. Pero doon sa Apocalypse chapter 21 verse 1, nakita ni Juanen, nakita na niya yung bagong Jerusalem na bumababa, pero hindi pa natapos, parang sinihan lang. So kakaiba itong pagkaunawa ni kapatid na Dajon. Baka gusto niyong balikan para magkaroon kayo ng kaunting kahit papiyaw man lang sa Apocalypse 21. Maliwanag na sa amin na talagang yung sinasabi mo, kami yung bumabaluktot dito, pero hindi na natin kailangan bumabaluktot. Hindi kayo ang bumaluktot. Kung hindi niyo ipipili, hindi namin maunawaan, kapatid na Dajon. Siguro kami ay wala kaming unawa. Mga kababayan at mga kaibigan,
malamang na hindi sila ang bumabaluktot sa mga nakasulat sa Biblia, subalit ang totoong bumabaluktot niyan ay ang mga nagsalin ng Bibliang Tagalog. Isa pa, yung mga matatalinong mga ngaral na nagbigay ng kanilang sariling interpretasyon, katulad ni Brother Eli Soriano, na ang kanyang mga interpretasyon ay madaling paniwalaan ng mas mahihina kaysa kanya sapagkat napakatalino niya. Kaya kung ano ang kanyang daladalang interpretasyon na maririnig ng mga tao ay pinaniniwalaan sapagkat siya ay isang matalinong tao. Mga kaibigan, tandaan natin, ang matalinong tao ay makakapandaya ng sandaigdigan. Ngunit ang mahinang tao ay hindi makakapandaya. Tuloy po natin ang ating video, mga kaibigan. Sana nga yung mga nakikinig, kung may makapakinig dito, sana nga maunawaan nila kasi kami nga mismo hindi namin nauunawaan. Magulo yung paliwanag mo sapagkat alam namin kung ano talaga ang totoo, kaibigan. Kung alam niyo, mapalad kayo, kaibigan. Diretso kayong langit pala. Ay, iba. Thank you. Kapatid na Thank you. Milo, meron ka pang sasabihin? Thank you. Ayan, so ayan po, kapatid na Dajon. Pati nga yung kay Pedro, yung 1,000 taon at isang araw ay iba yung pagkaunawa ni kapatid na Dajon, ano? Kapatid na Milo. So, kapatid na Mahirap yun. Ariel, Sa isang araw lang maghahari si Jesus at mga banal. isang araw lang pala. Kala ko 1,000 taon. Yun pala, dahil 1,000 Ito taon ay mga kasama ha, mga kasama. Ito ay pakiusap ko sa inyo. Huwag kayong basta-basta magagalit sa akin. Bakit? hindi kami nagagalit, kapatid. Hindi ako nagnais na mangaral. Dahil sa katandaan ko siguro kaya nalagyan ako ng ganyan. Bakit? Magulo, kamo. Sabi nyo, sabi na ng buong daigdig na magulo ang aking sinasabi. Ang sabi ko, ang may sasagot ko lang mga kaibigan, magulo sa inyo. Ang sabi ko naman, buong Sige, daigdig. lalabang ko. Kahit sabihin na magulo ako, no problem. Bakit? Biyaya ng Diyos sa akin yan, kaibigan. Mga kababayan at mga kaibigan, nabanggit ko po na biyaya sa akin ng Diyos ang mga bagay na aking mga sinasalita, mga kaibigan. Hindi po yung 1,000 years na katulad ng isang araw sa Panginoon ay sarili kong interpretasyon, mga kaibigan. Nababasa po sa Biblia yan. Ibinigay ko na po ang talata kay Esel, subalit hindi siya binibigyan ng Panginoong Diyos ng pangunawa, hindi binubuksan ng Diyos na tunay ang kanyang isipan upang manawaan ang mga bagay na ito, sapagkat nailigaw na sila. Silang dalawa ni Melomas, nailigaw na sila ng Diyos ng sanglibutang ito, mga kaibigan. Kung kilala po ninyo ang Diyos ng sanglibutang ito, siya po ang nagligaw sa kanila. Mga kababayan, kahit kayo mismo ang bumasa at umunawa sa mga sinasabi ko na patunay ko na ang 1,000 years ay naganap na, napapatunayan po niyan ng Biblia sa mga talatang sinasabi ko. Unang-una, yung sulat ng Ikalawang Pedro chapter 3 verse 8. Nakasulat po dyan na ang isang araw ng Panginoon ay katulad ng 1,000 taon sa tao. Dyan po inilihim ng Diyos kung bakit ang isang araw noong araw ng crucifixion ay araw ng Panginoon na yun ay katulad ng 1,000 taon sa tao. Kahit isang araw lang po ang ginugol ng Panginoon at saka ang mga banal,
nakasulat na iyong araw na yon ay katulad na babasa na 1,000 taon yan sa tao. Diyan nakapaloob o nakalihim upang ang mga tao ay hanapin nila ang katotohanan tungkol sa 1,000 taon na yan. Kaya sinasabi ko po mga kaibigan, lahat ng religion na nagtuturo na ang 1,000 years na hinihintay nila na paghahari ng Panginoon Jesus ay natapos na. Wala na pong mahihintay na 1,000 taon. Mga kababayan, tungkol po sa bagay na iyan, marami pa po akong i-upload na video upang unti-unti kong ipaliwanag tungkol sa mga bagay na yan, sapagkat kung sa isang video clip lamang ilalagay ay hindi pa mauunawaan mga kababayan. Kailangan po yan na paulit-ulit at maraming beses na i-upload upang sa ganun ay maunti-unting maunawaan ng mga tao. Ngayon, kung sa panahon mga kababayan na hindi ko na kayang magsalita, malamang na itong mga bagay na ito, mga video na ito ay magagamit ng taong kasunod sa akin. Hanggang dito lamang po muna ang video na ito. Maraming salamat sa inyo at maraming salamat sa Panginoon. Amen.